Halos 40 taon ng hairdresser si Joel sa salon na ito sa Maharlika Livelihood Complex. Pero nito lamang nagdaang buwan, humina ang dami ng kanilang mga customer. Walang client na pumapasok, hindi namin yung rent ng especially yung owner, konti lang kinikita, halos abonado pa siya. Ang nakikita raw nilang dahilan ay ang pautay-utay umanong pagsasaayos papasok sa kanilang pwesto. Parte raw kasi ito ng rehabilitasyon ng Maharlika Livelihood Complex. Nag-start siya nung inumpisang isara na ito. Wala na, patay na ang negosyo. Lahat naman epektado. Nung nag-umpisa yan, talagang ginanyan, sinara nila yan, wala lang kami talagang kinikita talaga dito. Halos hindi na namin alam kung anong gagawin namin kasi tapos sabi nila mag-increase na ng renta dito. Ang kanilang mga hinaing naging rason ng ilang mga tenants para ipanawagan nilang patalsikin sa pwesto si Maharlika Livelihood Complex Administrator Arthur Aladiw. Ang kanilang panawagan idinaan sa isang 18 pahinang petisyon na kanilang ipinasa sa Sangguniang Panglunsod ng Baguio. Inihain ito ng Unified Maharlika Tenants Associations Incorporated sa pamumuno ni Adelaida Kagalingan. Mula sa 900 tenants, 300 dito ang pumirma at naghayag ng suporta. Ang namin bilang tenant, hinihingi namin na dapat meron kaming administrator. Ang sabi naman ni Aladiw, siya naman ay nag-i-implement lang. Asaan ang administrator namin? Kung siya ang implementor, di magkontraktor na lang siya. Anila, hindi raw ginagampanan ni Aladiw ang trabaho nito bilang administrator. Isa na raw dito ang mga pagsasaayos ng madaanan na wala umanong notice na natatanggap ng tenants, pagtaas sa mga renta at pautay-utay na rehabilitasyon sa ilang establishmento. Hindi nga namin alam kung ano ang susunod na project na walang master plan pa. Wala pa ngang master plan kung anong gagawin sa Maharlika. Pero inumpisahan nila, paano yung mga livelihood na nawawala? Doon sa lobby, ang dami nawawala. O di pinatay na nila yung mga tao doon. Sinagot naman ito ni Aladiw. It's good to know also who are the people behind this. These are the leader of the so-called United Maharlika Tenants. And in fact, if you go deeper, you will find that and ask the question, is there something to hide? Bakit ginagamit nila yung United Maharlika Tenants Association? I will stand my ground that I'm doing this, that the staff of Maharlika are implementing policies adopted by the TCC as the policy making of the city government during this transition. Ayon kay Aladiw, ang City Building Architecture Office ang may hawak ng master plan para sa 400 million pesos na pag-redevelop ng Maharlika. Ang petisyong ito ay nakarating na rin sa alkalde at ayon sa kanya, itinatama lang nila ang mali umanong nakagawian ng ilang mga tenants. Well, he's doing a great job. Alam mo, siyempre, very challenging yung trabaho niya kung hindi niya nasasatisfy yung mga ibang doon, ibang mga stall renters doon na gusto nila masunod yung gusto nila kasi nasanay sila sa ganun. Gagawin namin is kung ano yung tama. Yung mali, itinatama namin. At yun ang ginagawa ng ating administrator doon. Handa naman daw humarap si Aladiw at mga kinatawan ng Unified Maharlika Tenants Associations Incorporated kung ipapatawag at pagpapaliwanagin sila ng Sangguniang Panglungsod. Angel Arquero, Nation on the Move.